Pag sinabi mong hopya, kita mo, mali ka agad. Kung hopya ang pag-uusapan, matik na yan. Hashtag alam na this. NBT nang dapat puntahan. Pero ngayong araw, hindi lang hopya o tikoy ang ipapatikim namin sa inyo. Dahil aalamin natin ang kwento sa likod ng kanilang tagumpay. Kaya kung ready ka na, sama ka na. Halika, food trip tayo. So nandito tayo ngayon sa NBT ng isa sa pinakamatandang hopya store dito sa Pilipinas. Kasama natin syempre ang kanilang owner na si Mr. Jeric Chua. Para naman, ipagsa-shopping ako ng hopya, mooncake, tikoy at iba pang mga pastries dito sa kanilang Pioneer Store. Ito yung flagship store natin. Flagship store. Ito yung, dito nagtagal ang NBT, no? Dati, yung original na yung nakita mo yung escalator na yan. Yan lang yung laki ng Natatandaan ko yan. Ganun na ako katanda. Oh my God. So, ito, nung huli, nakuha na natin to. So, medyo mas napalaki natin. Na-improve natin yung dami ng mga items natin. Yung mga iba't ibang, syempre, iba't ibang variants din natin, no? So, dati, during the 1980s, no? Pag sinabi mong hopya, ano lang yan, dalawang klase lang. Munggo. Munggo, tsaka Baboy. correct. May hopya hapon pa, di ba? Talagang alam ko ng... Alam nyo, mahilig ako sa hopyang munggo. Kasi naalala ko, nung nag-ROTC ako, di ba ang luma talaga ROTC nung college, ayan yung binibenta sa amin para kainin sa Fort Bonifacio. So talagang hopya eater ako noon pa. Naalala ko nga, Jerry, kasi for the longest time na hindi ako nakapunta dito sa Binondo. And then when I came back here, some few years ago, at nakita ko kung gaano nakalaki yung store ninyo, nagulat ako kasi sabi ko, ang naaalala ko ngang NBT before is yung medyo maliit corner store, tapos biglang sana siyang malaki. So, yun nga, syempre sa tulong ninyo, sa tulong ng lahat ng sumusuporta sa NBT, at least kahit paano na-i-improve natin yung store, na-i-improve natin yung mga choices ninyo, at syempre hindi lang tayo dito sa Binondo ngayon. No? Right now, we're at around mga 50 branches na nationwide. And correct me if I'm wrong, tama ba na 114 years old na ang NBT? Yes. This 2026, 114 na tayo kasi we've been around since 1912. Ako yung batch namin ngayon, we're the fourth generation owners of NBT. Nakatanggap ba ng 100,000 centenarian allowance ang NBT sa LGU? Unluckily, hindi daw kasama ang mga tindahan sa ganun eh. Tao lang. Kung mabubuhay ko pa ng ganun katagal. Pero anyways, sasamahan tayo ngayon ni Jeric para naman shopping galore tayo. At para mai-recommend niya sa atin yung mga bago niyong flavors at yung mga talagang nakasanayan ng bilhin ng mga kababayan natin. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Hindi na ako makapaghintay. Let's do it. Ayan. Let's go. Simulan natin dito, no? Ito yung nakasanayan mo noon, no? Yung munggo, tsaka yung baboy. Sa atin, hindi natin siya tinatawag na baboy, tinatawag siyang kundol dahil yung products natin ina-export natin. Kung ano yung binibenta natin dito locally, hindi yung ina-export natin, and we don't put pork. Kundol talaga siya. Tapos meron siyang sibuyas, pero so naglalasa siyang parang baboy. So yung mga non-pork eaters dyan, huwag po kayong mag-alala dahil lang sa pangalan lang po siya hopyang baboy, pero actually kundol siya. Yes. Minsan nga naglalasa pa siyang onion. Kasi meron siyang sibuyas talaga. Pero dahil nga marami naghahanap ng hopyang baboy, no, naisip namin last year na gawa tayo ng something na hopya na kakaiba. No? So last year gumawa kami for National Hopya Day ng kakaibang hopya. Ito yung hopyang sisig. Ito talagang may baboy sa loob. Alam mo, namataan ko na to kanina. Pero hinihintay ko lang na si Jeric ang magsalita. Kasi very revolutionary tong
Hopyang sisig. Actually, mas maganda yan kung matikman mo na ngayon. I think yung para titikman to. Diyan tayo talagang Yan. aarangkade. Yung tikiman portion. Hindi na natin kailangan hintayin pa na matapos tong interview. Tikim lang ng tikim. Yes. So ito, meron talaga siyang baboy. Yes, may baboy talaga yan. So savory sweet ba to? Try mo. Try mo. Kasi naman tanong pa ako ng tanong. Tapos balitaan mo ako, Hindi ko ha? na lang kagatin. Very interesting. Savory, pero alam mong hopya siya. Kaya, ang weird sa yung utak mo pinaglalaruan ka. Kasi yung utak mo sinasabing kumakain ka ng hopya, pero you're tasting something savory. Very interesting. And I think this is something that will grow on you sa pagkain mo. Feeling ko nakaka-addict to, lalo na pagka may kasamang Beer. ayun. Hindi sa akin ang galing yan. Yun sinasabi namin. Wholesome show tayo. Oo. Ang AMB din very wholesome, di ba? Lahat ng flavors namin talagang pwedeng pang buong pamilya. Pero sabi nga sa amin ito lang daw ang nag-iisang hopya na beer match. Kita nyo, hindi pa sa akin sinasabi ni Jeric. Alam ko na kagad kung saan perfect ang combo nitong hopya, sisig. Ganon. Ibig sabihin, effective ang flavor. Congratulations. Yes. And syempre, dito makikita nyo naman, ito yung kung saan, ito ang nagpasikat sa Eng Bitin. Ito ang bumuhay sa Eng Bitin yung hopyang ube. Yan. Kaya ito hindi pwedeng mawala. Naalala ko nung nung nauso. Talagang everybody's talking about hopyang ube. And saan ka pa bibili nun? Sa NBT lang. Eng Bitin ang nag-start ng iba't ibang flavor. Sabi ko nga natin, nag-start yan hopya munggo, hopya baboy. Then nagkaroon tayo, pinakaunang modern flavor natin is hopyang ube. Tapos nagkaroon na tayo ng iba-iba. May pandan, may red munggo. Speaking of buko pandan, syempre sasama natin yan sa shopping list natin. Yan. May red munggo. At ito yung isa mga sinaunang mga innovations namin. No? Ito yung hopya kombi. Ano Bakit siya kombi? Kasi makikita mo ano siya, 2 flavors in 1. Yan, so itong hawak mo ngayon yung ube keso. Meron tayong ube pastillas, meron tayong ube keso, ube pastillas, saka ube langka. So, 2 flavors in 1. 2 flavors in 1. So yun yung mga medyo naging innovations natin. Tapos ito mochi pia. Ba't siya tinawag na mochi pia? Chipya. Bakit? Kasi combination ng mochi. Mochi tsaka hopya. Hopya na may tikoy sa gitna. Diba? Oh my God, tapos ube makapuno pa yung flavor. Yes. So, hindi lang isa ang kukunin ko nito. Dalawa. Walang problema. Sige. Tapos ito, isa pa. Merong mga naghahanap. Alam mo, Ang dami. isang ano ang binibili ng mga tao pagka Mid-Autumn Festival or Mooncake Festival? Mooncake, diba? Mooncake, yeah. Yes. So, sabi nila, ano ba yung pwedeng gawin na pang araw-araw na mooncake? So, gumawa tayo ng hopya na Munggo Supreme. Ito naman yung hopya na may salted duck egg sa gitna. Oh my God, I think ito yung pinaka-may-enjoy ko sa lahat ng hopya ngayon na hindi ko pa natitikman. Kasi, hopya eater ako, Munggo flavor. At dahil Supreme to, nako, ewan ko na lang, hindi pa matuwa si Supremo. At syempre, sabi ko nga hindi lang naman tayo kilala sa hopya, no? Meron din tayo isa sa mga kilalang product natin is yung mga mooncakes natin. Yes. And this year ang nailabas naman natin is yung ito pistachio katay. Alam mo yung Dubai chocolate? Yes. Yung merong pistachio. Yes. Tapos merong yung malutong-lutong. Yes. Ginawa natin siyang mooncake. Ito yan. Yes. At ang Dubai chocolate was invented by a Filipino, correct. O diba? Kaya naman, na-invent ang Filipino, ang pagpapa-level up dapat Filipino rin. Diba? Congrats, Jerry. Kasi Thank you, I think thank this you. one is very innovative and very creative. Pistachio Hatay Tea. Yes. Okay. Isama natin yan sa basket. Yan. And Walang syempre, kawala. aside from that, yung ibang mga hopya pa natin, yung mga mid-floss na hopya, yung mahu, di ba? Ang dami talaga. Meron tayong pineapple Ang cookie. piyaya kayo rin. Yes, may gawa rin tayo. May mga piyaya rin tayo. Okay. So, talagang from a modest na 2 flavors of hopya,
Ngayon, I think we're around 25, ganun. So, iba talaga. That's what you call a Ino- success story. Hindi naman, sa tulong ninyo. Ang importante sa amin talaga is, ang bidding kilala kami sa innovations. Oo. Diba? Dapat So, ang gusto namin lagi, pag pumunta kayo na Engbitin, lagi kayo merong bagong masusubukan, bagong matitikman, bagong mamahalin. At makikita mo yun nandun, meron ka nakikita ang kulay green. Yes. Yan. Yan ang king of all fruits. Durian. Ang tanong ko, ang durian ba ninyo is the one galing from Davao? Galing Davao. Okay. Yeah, because sa Malaysia, ito ang kanilang national fruit and they call this king of fruits talaga ang durian. So, dahil dyan, kuha pa ako ng isa. Ayan, so ang saya-saya na. Ang saya-saya mag-shopping dito sa NBT. Lalo na kung alam mong hindi mo alam kung sino yung magbabayad. Alam mo, So what I'm saying is that aside from that, di ba sabi ko nga dati, kilala tayo, hopya, tikoy, mooncakes, ganun lang. Since nagkakaroon na tayo ng mga iba't ibang mga restaurants, mga gumagawa tayo ng iba't ibang dim sum, talaga sarili tayong gumagawa. So makikita nyo, nagbebenta rin tayo, meron tayong mga siomay, may mga binibenta tayong mga hakaw, dumplings, may liit na siopaw, yung kikiam. So Oo. lahat to, pwede mong ma-enjoy sa bahay. mga heat and serve. Yes, heat and serve. And iba, ipa-fry mo lang. So, napakasimple, no? Okay. At meron pa tayo, Sausage alam mo yung... ba yan? No, ito yung kikiam. Yung Tsaka kikiam na Camaron, parang meron ito, ng ano. ito camaron to ngayon. Camaron relleno. Okay. So, meron tayong mga ganito para naman yung mga tao, alam mo ngayon, napaka-busy na ng mga tao eh. Hindi na natin kaya yung lahat lulutuin mo from scratch eh. Oo. So ngayon, to make life easier for Filipinos, gumagawa lang tayo ng mga ready na lang na iinitin mo na lang, ipiprito mo na lang, okay na. Kasi nga, yung bilis ng pamumuhay ngayon, sometimes you do not have much time na to Yes. prepare food. Lalo na kung working family kayo, working parents, di ba? Tapos wala namang kasambahay na Tama. makakatulong sa inyo. So, pero maliban dyan, hindi na ako makakatiis. Gusto kong tikman ang durian. Teka, bago mo tikman yan, Ay, may papatikim ako sa yung iba. Naku. Kasi medyo malakas ang lasa ng durian. Malakas ang lasa ng Oo, durian. malakas ang lasa ng Sige, durian. may papatikim daw sa akin na nakaka-excite. Alam mo dati, di ba, pag sinabi mong hopya, paano mo kakainin ng hopya? Ha? Kakagatin. Pero normally mainit or at ambient temperature, di ba? Yeah. May ginawa tayong hopya na ito yung sabi namin ng hopya na pambata. Okay. Bakit? Kasi itong hopya na to, kinakain mo na malamig. Ay, Di ba? alam mo, Kasi- bilang hopya eater ha, ay hindi ako hindi ko masyadong type na yung malamig na hopya. It should be, for me, room temperature. Okay Room na sa akin. temperature. Oo. Pero try mo to. Ito, What is meron this? tayong tatlong klaseng flavor dito. Meron tayong hopya custard classic. Ito parang leche flan. Okay. Meron tayong custard ube, which is parang ube ice cream. At meron tayong isa nito, ito yung tinatawag nating buko custard. So parang kumakain ng buko pie. Etong mga to, isang in mind na ginawa dito is para sa mga nasa abroad, yung mga OFWs. I mean, pag nasa abroad ka, gusto mong kumain ng something na comfort food mo na galing Pilipinas. Eh. Pero hindi ka naman basta-basta makakakain ng buko pie. Hindi ka basta-basta makakakain ng leche flan. So ginawa namin, pinasok namin sa loob naman ng hopya. Okay. At ang pinagkaiba na to is kinakain mo nga siya ng malamig. Ang malamig. So try mo to. Susubukan natin to. Sa labas, para lang siyang ordinary Normal na hopya. Pero you can feel na malamig siya. And I think this should be kept refrigerated, tama? Yes. O sige, subukan na natin. Sarap. Sarap naman. So, malamang, like ko sabi, kasi iba yung sa NBT ginagawa natin is we really do experiments na yung hindi mo madalas makikita sa iba na normally laging matamis, laging laging kailangan ambient or hot. Saka hindi masyado matamis. Yes. So, gumagawa tayo ng mga kakaibang mga twist sa mga paborito nating hopya. Very